Espiritu, lutusin mo kami, O Lord, at sa mga aming puso sa oras nito, at maghihanda kami ng makinig ng iyong mga mensahe, O Lord, at magnilay-nilay. Ganun din po, Panginoon, sa mga kapatid namin, at sumbag po sa amin, ay maramdaman ng mga karamdaman ng maligay na kagalingan sa bawat isa. At sa aming pagpapasimula, Panginoon, kailangan ko po, nililapit ko po sa iyo, ang buhay ko ng Pasko, pagkakita ko po siya, at mag-usap pa po sa puso't isipan ng bawat isa, po ng tulong ng mensahe. At ang nais mo lang po, Lord, ang aming marinig at communicate sa oras nito o sa amin nito. At pagiging po sa susunod na ano gagawin sa aming oras nito. Pero po, mahala ko, Lord, at palagi pangalan mo po ang may taas at mataas na papuri at pagpapila palagi sa iyo sa pangalan ng Jesus. At Panginoong pagkakas at pagpapili. Okay, salamat po. Good morning po sa bawat isa. Nandito na. Yung mga bata. Sila. Dalawa. Okay, sige. Yung mga bata, sama kayo kay ating yung praise sa loob. Saan po? Or sa bagat ng parang ikisay. At po, ano na po. Doon, mga upan din sa labas. Okay, sige. Habang iniintay po natin yung ating pong mga babang mga kapatid, tayo po ay tumako na po sa ating pong Sunday School. Hilingin ko po kunin na po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 16 verse 15 hanggang 17. 1 Corinthians chapter 16 verse 15 hanggang 17. At gusto ko po na pag-aralan po natin ulit kung ating po topic. Ito po yung magiging topic ko po mamaya. Basta niya na mamaya hapon. Ito po ay mag-preach ko. Okay, so andyan na po ba kayo? Basahin po natin. At basahin ko na lang, sunod na lang po kayo sa inyong mga mata. At ang sabi niya po dito, I beseech you, brethren, you know the house of Stephanas, that is the first fruit of Achaia, in that they have addicted themselves to the ministry of the saints. That ye submit yourselves unto such and to everyone that helpeth with us and laboreth. Verse 17, I am glad of the coming of Stephanas and Fortunatus and Achaicus, for that which was lacking on your part they have supplied. Psalms 127 verse 1, ang sabi niya po dito, Psalms 127 verse 1, except the Lord build the house, they labored in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman walketh but in vain. So, ang gusto ko po na makita po natin dito, ang lagi po natin pinag-aaralan dito is about brethren ay maging addicted lagi sa gawain ng Panginoon. Yung word dito na sinabi niya, you know the house. Ibig sabihin, pag sinabi natin house of Stephanas, ang pinag-uusapan po natin dito is family. Amen? Yung kahalagahan ng mga anak ng Diyos or bilang mga mananampalataya na kailangan nila na lumagay doon sa paglilingkod sa Panginoon
at maging ma-involve sa ministry na ipinagkaloob ng Panginoon para sa kanila. So, and they have addicted themselves in the ministry of the saints. Ito yung nakita natin, pinag-aaralan po natin lagi na hindi lang individual ang pagiging addicted sa ministry, kundi by family. Kasi ang family kasi, alam naman po natin na yan ay isa sa pinakamahalaga. At yan ay isa sa institution na itinatag ng Panginoon. The church, the family, or actually, the first is the family, second is the church, and then the government. Laging una at priority ang pamilya. Kasi ito ay isa sa dapat po nating maituro at dapat po nating mabigyan ng halaga sa buhay po natin. Kasi ang iba kasi minsan hindi nila pinagpaplanuhan ng maayos. Kaya ngayon, dahil walang plano sa pamilya, ay nagkakahitot-hitot yung buhay, nagkakaroon ng problema sa buhay. So tayo as a church, gusto ko po na makita po natin, especially young people, darating yung panahon, mag-build tayo ng family, mag-build ka ng family tayo. Kayo, maayos. At alam po natin na ang family ay dapat they become addicted in the ministry. Amen? Kasi ang ministry po mahalaga ito sa buhay po ng bawat isa. If the family, kung ang pamilya hindi po sila involved sa gawain ng Panginoon, nagkakaproblema po tayo dyan. So the church, itinuturo ng church ng bawat pamilya ay mas lalo silang mapamahal sa gawain ng Panginoon. Sapagkat darating yung time, once na hindi natin po itong binantayan, magkakaproblema po tayo. So, ano sabi niya dito? Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. So, maliban itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhang nagsisigawa, ang nagtatayo, maliban ingatan ng Diyos ang bayan. Pag-aralan natin ito na except the Lord build the house. Except the Lord, ito yung tinuro din ng pastor, not only build the house, ano pa? Bind the house. And then, next is bless the house. I-bless ng Panginoon kung ang pamilya nakaangkla lagi sa Panginoon. Nakakalungkot lamang po na marami pong pamilya ang hindi natuturuan yung bawat pamilya niya kung paano sila maglingkod ng tama sa Panginoon. Kasi tandaan niyo po ang susi parang ang mga anak ay ma-involve sa church nasa loob ng tahanan. Kaya huwag tayo magtaka bakit ang pamilya, bakit ganito ang pamilya, nagkakaproblema, bakit ang ganito ang pamilya, may mga sakit sa ulo yung mga anak. Kasi nga, hindi na ituturo ng maayos sa loob ng simbahan. So tayo, salamat sa Panginoon, gusto ko po na malinawan po tayo na sa buhay po natin na ito, ay maging addicted po tayo pagdating sa gawain ng Diyos. So ano pa makikita po natin? So siyempre, unang-una dyan, bakit hindi sila nai-involved, hindi sila committed sa church? Number one, they are busy. Amen? Sa trabaho, sa school, sa lakwatsa, ano pa? And also, busy saan? Sa social media and others. Kasi tayo, napaka-busy natin sa lahat ng bagay. But look, tingnan natin na tayo as a church, as one family, ay maging busy tayo unang-una sa Panginoon. Hindi ko po sinasabi na huwag kang magpaka-busy sa trabaho. It's okay, maganda po yan. Kasi siyempre dyan tayo kumukuha ng hanap buhay, dyan tayo gumagawa, dyan tayo kumikilos. But listen, always priority ang Diyos sa buhay mo. Pangalawa, yung work mo, trabaho mo, priority mo din yan eh. Siyempre, hindi naman pwede na hindi ka magtrabaho. Tama. Pag-aaral, priority mo din naman yan, yung people. Pinag-aaralan mo yan. Kaya yun nga lang, dapat mong maintindihan na sa buhay ko natin, siyempre, ang priority mo, pag-aaral, meron pang mas priority dapat ang Diyos. And then, social media,
Wasting time minsan yan eh. Siyempre, minsan, pag wala tayong ginagawa, nagkaan tayo, kumakalikot tayo, busy yung kamay natin. Pero kung sa panahon naman ng trabaho, busy ka sa kaka-tat-tat, dot-dot. Hindi na po yun maganda. Ano po? So, teach your family to become addicted in the ministry. Kaya napag-aralan po natin noon na nakalimutan ko yung kasi napag-aralan natin about family. Na sa buhay po natin, importante na ang pamilya hindi lamang church-goer. Amen? Pag church-goer kasi, okay, pag araw ng Sunday, pupunta ka lang sa church, magsisimba after the church, wala. No. Dapat makita mo din, maging addicted ka pagdating sa ministry sa loob. So, yun, isang bagay na makikita po natin dyan. Ano po? So, unang-una, love the ministry. Isang bagay na makikita po natin. Siyempre, unang-una, turuan mo yung pamilya mo na mahalin ang ministry ng Diyos na itinatalo sa atin. Kaya nga, kung ang pamilya, kapag hindi natin itinuturo na mahalin ang gawain ng Diyos, baliwala lang sa kanila yan. Pupunta lang yan sa church. Pero yung love, pagdating sa ministry ng Diyos, wala po yan. Hindi naman tayo tulad ng iba na obligasyon. Huwag mong gawing obligasyon ang pag-church or paggawa sa ministry ng Panginoon. Pagpus, gawin mo yan na may pagmamahal. Kasi pag obligasyon lang, parang minsan ang gagawin mo lang para sa Panginoon, parang minsan wala sa puso eh. Obligasyon po kasi ito eh. Yun. Minsan yun doon tayo nagkakaproblema. Obligasyon po kasi. Pero yung love, ginagawa mo to dahil mahal pang gawa. Kasi mas more and more and more na marami kang magagawa sa gawain ng Panginoon if you love the ministry. Kung ang pamilya mo, tinuruan mo na mahalin ang ministry, mas more na meron kang magagawa sa Panginoon. So, I was glad when they said unto me, let us go in the house of the Lord. Amen? If you go to church, dapat masaya tayo. Amen? Happy ka. Alam ko, dami tayong pinagkaka-stressan sa trabaho. Sino ba hindi mo may stress ka niya tayo niya? Well, I know parents, kanya yun, especially mothers, minsan stress tayo, big tayo, lalo nung pasaway. Pero, dapat, ano yan, pero I believe, hindi naman siguro stressful yan, enjoyment ang buhay. At, pagdating sa ministry natin, sa Panginoon, hindi po stress ang paggawa or gawin ang ministry natin sa Panginoon. Tandaan mo, hindi burden ang ministry natin. Amen? So, pag sinabi natin kasi na mahal mo ang Diyos, siyempre, walang hindi mahirap yan. Gagawin mo yan. Parang nagmamahal lang yan eh. Di ba? Pag nagmamahal ka, sacrifice mo lahat. Kahit ilang puntok pa yan, pag meron kang sinisinta, lalakarin mo yan. Di ba, Brother Sai? No? Kasi ganun eh. Ganun din naman, pag minahal mo ang ministry, kahit mainit, okay, go! Actually, pag hindi kayo pamaleta eh. Di pabamilita na putot eh. Ito may gato eh. Ganun eh. Hindi mo pipiliin. Dahil kung mahal mo ang Diyos, ano man ang sitwasyon na meron ka, ang lagi mong makikita yung pagmamahal mo lagi sa Panginoon. Kasi yun naman ang dapat eh. Hindi naman pwede na mahal ko ang Diyos, hanggang bibig lang, mahal ko ang Panginoon, pero hanggang doon lang. But no, mahal mo ang Diyos dahil yun yung tama. At yun yung dapat. Ano ba ang makikita po natin dito? Joshua chapter 24 verse 15. Joshua chapter 24 verse 15. Joshua chapter 24 verse 15. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve. Ito yung tinuro ko kahapon doon sa mga Bible study ko na
ah, ang pagpili sa Panginoon ay tamang desisyon. Kasi minsan, ang pagpili sa mga bagay ng mas higit pa sa Diyos ay hindi po maganda. Kumbaga, ang iba, dahil emergency or urgent, mas pipiliin nila yung ibang bagay kaysa yung pipiliin nila yung maglingkod sa Panginoon. But listen, ano sabi po ni Joshua? Kasi si Joshua lang naman po natin na siya yung leader na kung saan ay mas pinili niya yung mabigat na responsibilidad. Si Joshua po second kanang kamay ni Moses. Alam naman po natin na si Moses may malaking obligasyon doon sa kanyang sa mga Israelites. So, ang sabi niya dito, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, and the gods of the Amorites is whose land ye dwell, sabi niya. But as for me and my house, we will serve the Lord. Amen. Na ngunit sa ganan sa akin at ang aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Alam niyo po, iilan lamang po sa mga mananampalataya na ang kanilang pamilya ay itinagaya sa paglilingkod sa Diyos. Kaya nga salamat mga tatay na ang pamilya mo inilalagay mo sa gawain ng Diyos. Mas maganda na pagtatay ka, pagdating mo sabihin sa Kristiyanong usapan, dito tayo, gusto ko lahat tayo, dito tayo. Amen? Opo. Kasi makikita mo dyan na yung pagbabago at yung blessing ng Panginoon pag nasa loob ka ng gawain ng Panginoon. So yun. But as for me in my house, we will serve the Lord. Kaya nga, ang choice mo, maglingkod lagi. Kasi yun naman ang dapat. Once na nakalimutan mo ang paglilingkod sa Panginoon, doon tayo magkakaproblema pagdating sa pamilya natin. Kaya kung bakit yung minsan, yung iba, nagkakaproblema, konting bagay lang, problema, ganito, ganyan. Alam naman natin yan. Hindi naman na natin kailangan patunayan yan kasi nakikita naman natin sa iba. Na kapag hindi nila priority ang Diyos, hindi itinuro na mahalin ang gawain ng Panginoon, ano ang nagiging resulta nito? Although masakit at huwag naman sana problema. Amen? Ano pa? So, love the church. Amen? Love the ministry. Turuan mo ang pamilya mo na mahalin ang gawain. So, by giving time, mag-sacrifice. Isa pang bagay, ma-appreciate mo yung ministry na ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Magpasalamat ka na may church ka. Magpasalamat ka bilang isang pamilya, meron kang pangalawang tahanan. Amen? Hindi man po tayo tulad ng iba na they are all, at least yung simbahan na, yung itong lugar natin ngayon, air continuous naman. Oo. Air continuous, dire-diretso lang yung pasok ng hangin. Pero ngayon, dahil mainit pa, ganun talaga. Kahapon, may bisita po tayo, nasa 30 plus sila. Kaya, hindi ko lang pinapansin na namumroblema ako kasi walang pagtulugan. Pero buti na lang, at sa J-Plywood na naging plywood ka sa ito, nilatag ni Titoy, sa kami na lalaki, dito'y kami lang. Dagin J babae, doon sila. Pero sabi ko, ganun talaga At to appreciate the ministry, then prioritize. Amen? I-priority mo ang gawain ng Diyos lagi sa buhay mo. Tandaan mo, ang Lunes hanggang Sabado, sa'yo yan. Amen? Bahala ka dyan. Paano mo i-manage yung buhay mo sa 6 na araw. But please, Christians, huwag mong agawin ang araw ng linggo para sa Panginoon. Amen? Ang linggo ay para lagi sa Diyos. Kahit gaano ka kabisi, lagi mo mahalin ang gawain. I-priority mo lagi ang gawain. Number 2, not only love is yung labor. Napaka-importante lagi yan.
At yung labor natin sa Panginoon, hindi ito yung labor ng mga babae. Narigat. Pero kung papansin, naman natin, wag yung babae, di ba? Nag-labor tayo yung babae ko. Nasakit siguro niya. Uy, nung nasakit, uray siya, di kahit nga mapadasan man. Hindi ka, siguro na kami nga lalaki. Basta di ag-labor kami nga trabaho, kaysa di ag-labor na sakit. Ngayon, pag sinabi natin labor in the ministry, ito yung paggawa. Amen? Paano, nukas ano kang agunay, iti unag, iti simbahan, iti unag, iti ministry nga pinagkatiwala ng Panginoon sa iyo. So, 1 Corinthians chapter 15, ito hindi ko na lang, verse 58, nga ko na be steadfast, magsitatag. Kaya na therefore, pag sinabi natin therefore, pag sa Bible, pag sinabing therefore, laging conclusion. Kinukonklud lagi ng salita ng Diyos. Pinafinalize lagi or nakafinal na yung laging sinasabi po ng Bible. My beloved brethren, be ye steadfast, kuna na, kayo'y magsitatag. Kasi hindi lahat ng mga nasa gawain ng Diyos matatag eh. At hindi tayo nga, aglupay-pay tayo, agkapsot tayo, hindi pamati tayo. Nung yan tayo, aramidan tayo, agsardeng tayo, or agtultuloy tayo. Amo tayo mag, resulta na once nagsardeng tayo, hindi pa nagserbi tayo para kanya na. Nga, once nagtutuloy ka, maritnam amin nga bibisyon. Nga pa hindi makita tayo. For as much as you know that your labor is not in vain. Wala na pa'y unmovable. Ibig sabihin, kayo'y magsitatag, huwag makilos, mahinhin. Laging maging mahinhin sa church. Ibig sabihin, huwag kang magalaw. Pag ikaw ay mananampalataya, mabuhay ka bilang isang Kristiyano. Ito yung lagi ko naman sinasabi, laging ang buhay Kristiyano hindi boring yan. Amen? Hanggat maaari nga, kung pwede lang tayo mag-fellowship araw-araw, hindi na ako pwede. Di ba? Nasanay tayo sa fellowship. Minsan, pag hindi tayo nakikita, parang ang tagal. Oo, ako din parang natagalan Kaya minsan, namimiss ko umuwi agad ng Cagayan. Kasi nga, ministry. Pag fellowship kasi hindi lang about sa jokes. Pero minsan, napag-uusapan din yung gawain ng Panginoon. Pero sabi niya, unmovable, always abounding in the Lord. In the word of the Lord. Lagi po natin tatandaan na managana ka. Jay ko yatilo ka nung tayo sumaganan. Iti aramid. Para iti aramid ni Apo Diyos. So nga tayo, kanamati, na tayo nga Kristiyano, di kasabihan nga ron nga, gumawa ka na nga lang para sa Panginoon, lubos-lubusin mo na. Amen? Huwag mo nang hintayin pa na saka ka na lang tumanda, wala na. Hindi po So, ang buhay po natin, napaka-importante po niyan, huwag natin kakalimutan at mahalaga. Ano po? So, yun. Ano pa yung isa natin makikita dito? Dedication, ang kalidad ng pagiging makatuon sa isang gawain o layunin. So, pag sinabing dedication, dedikado ka, siyempre, pag dedicated ka sa gawain ng Panginoon, talagang gagawin mo yan Ano po? Hindi tayo devoted, pero dedicated tayo. Ang devoted kasi, minsan ang devoted kahit na mahirap, susuungin na pa. Kahit mali na, dahil dedikado ka, ay devoted ka, gagawin mo ka. Ganon pag devoted. Kahit mali yung tuyo, dahil devoted ka, gagawin mo pa. Pero pag committed ka kasi, andun pa rin yung enjoyment ng buhay. Pag devoted kasi, kahit na ayaw mo na, wala kang magagawa. Devoted ka. Ating na yung mga devoted. May mga devoted. Uray nun nakita to. Sige, marami. Sabdi pa.
Naligat natin may mga mali. Uy, malumaluon na may pilikod na. Sige, magmagnata. Pero pag dedicated ka as a Christian, ang pinakamaganda doon, pag dedicated tayo, masaya pa rin tayo sa ginagawa natin para sa Panginoon eh. Yun yung isang bagay na makikita po natin, pag ikaw ay Kristiyano, gagawin mo na may saya. Kaya nga pag labor, maganda po yan. Perseverance, makikita yung katyagaan, ano po, hard work. Siyempre, isang malaking pagsisikap, uray no napudot, at least ang tultuloy. Yeah. Awan man aircon kung nakaroon, at least ang aircon tingin tayo. Yung nagari, grabe. Talaga nga, minsan pag summer, hindi pahirap minsan eh. Commitment, isang bagay na makikita po natin dyan, a foundation of a laboring family is a surrendered life. Isang bagay na makikita po natin. Ang pundasyon, ano po, ng yung bang nagle-labor na pamilya, may papatunayan ito yung surrender ka bilang isang pamilya para sa Panginoon. Pag surrender bilang pamilya sa Diyos o bilang isang pamilya para sa Panginoon, matibay na pundasyon yan. Ano pa makikita natin? True laborers realize that serving God is a privilege. Tama? Na sabi niya, nauunawaan ng mga tunay na manggagawa ng paglilingkod sa Diyos ay isang pribilehiyo. Alam naman natin, pag privilege, talagang ibinibigay yan ng pusa. Pero pwede kunin. Pero dahil ikaw ay matapat na gumagawa para sa Panginoon, binibigay yan bilang isang privilegyo. Ano pa? Hindi isang gawain. Dapat nating linangin ang diwa ng masayang pagsunod at kusang loob na sakripisyo. Listen, ano po? We must cultivate a spirit of joyful obedience. Amen? Pag sinabing joyful, gagawa ka, masaya ka. Amen? Naglilingkod ka, happy ka. Hindi yung, buti nga, nandito pa ako eh. Nag-sacrifice ka, pero sasabihin mo, Lord, ang hirap-hirap naman ang pinapagawa mo. Pero, joyful obedience, sabi mo ng Bible. Ano pa makikita mo natin dyan? And willing sacrifice. Pag willing sacrifice, hindi ka magreklamo alang-alang sa Panginoon. Amen? Hindi mo iisipin na mahirap. Hindi mo iisipin na ang paggawa para sa Panginoon ay isang abala or wasting time. Pero yung sacrifice mo para sa Panginoon dahil willing ka na gumagawa ka, masaya ka pa rin. Ano ba? Nakakita mo natin, character, ministry begins in the living room before reaching the community. Pag sinabi natin ministry begins in the living room, siyempre ang pag-uugali, nag-uumpisa yan sa loob ng church before reaching community. Mahirap din naman. Nagsisimba nga, daldalero naman. Di ba? Pag jijismisan ka pa yan, nagsisimba nga, pero palamura naman. Ibig sabihin, walang epekto yung naririnig ko sa loob ng church pag gumawa ka sa labas. Amen po ba? Pero ang sabi po ng Bible, pag sinabi natin ministry begins in the living room, yung ministry kasi, nag-uumpisa yan sa loob ng church eh. Love one another, yung pagmamahal sa bawat isa, pagpapatawaran, yun. Isang bagay yan. Ano pa? Yung isa sa pinaka-importante dito, yung service. Willing ka na mag-serve sa iba. Yan ay isang ministry na dapat po natin ma-practice. Yung service. Amen? Nagagawin mo to, hindi dahil napipilitan ka lang, dahil ito ay utos ng Panginoon. Serve one another. And thank God, salamat po, na bawat isa po sa atin dito, nagkakaunawaan po tayo. Amen? Good.
Amo nga ado iti mabalin nga balin nga tunda do mga tao ko mga iti nga tao dugdug pa lang ni pastor. Malang pa lang kanya. Balin nga ito tawag dumulog pa lang iti pastor. Kas labot awan ang muna eh. Ganun ang ibang tao eh. Titignan nila kung sino ka. Pero yung paglilingkod, susunod ka, gagawa ka, isang bagay na mahalaga. At tandaan po natin, yung character as a Christian, nakikita. Ano pa makikita po natin dyan? Teach your family integrity, compassion, and faithfulness in their daily life. Turuan ng iyong pamilya ng integridad, habag at katapatan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. So, tayo bilang mga tatay, alam naman po natin, malaki ang obligasyon po natin sa loob ng pamilya natin. Amen? Hindi lang naman ng trabaho natin maghanap buhay. Hindi lang naman ang trabaho natin gawin kung ano yung dapat gawin pagdating sa loob ng bahay. Pero pagdating sa pagtuturo, pagdating sa ibang bagay, yun ang gagawin mo para din naman sa pamilya natin. Ano pa? Train your family to work diligently. Whether it is household, ano pa, or school work, or career. Doing it wholeheartedly for Christ. Ituro mo sa kanila, maglingkod sa loob ng tahanan, mag-aral, sumunod sa magulang, gumawa para sa iba, pero gagawin mo ito wholeheartedly. Ano po, dapat si pupuso. Di nga kasla ibaw mo lang. Karami naman na ito, iba kasi yun eh. Pero pag ginagawa mo yan, heartily, hindi ka mapapagod. Pero pag ginagawa mo lang yan para sa tao, mapapagod ka talaga. So, ano makikita mo natin dyan? Sanayin ang iyong pamilya na magtrabaho ng masigasig. Maging ito ay sa gawaing bahay. Yung nga kayo ayang people, anak, nag-ugas kayo mo plato Nya. Well, narigat ba't nga mangan lang, tapos di nga agugas. Yang people, surumot at walis na mo't adya paraangan mo. Nya. Ni mamang ko, nalpas nga naginaw, nalpas nga nagwalis, tapos sikat may pelang susurugaw. Narigat tigas jay. Yapay. So, gawaing bahay. Amen? Ay, siya. Young people. Amen? Sila mali yung kahit nag-giving. Yapay, ito may sama makita tayo dyan. School works. Yeah. Gawaing bahay, gawain sa paaralan. Gawin mo na. Amen? Tandaan nyo, itong isang bagay na huwag natin i-practice. Huwag kang gagawa ng schoolwork kasabay ng linggo. Kung meron kang assignment, gawin mo na yan ng Friday. Pag meron kang project, gawin mo na yan ng Sabado. Pag maglaba ka, gawin mo na yan ng Sabado. Huwag mo gawin ng linggo. At kung wala kang time sa Sabado at kailangan mo ng Sunday, after service mo gawin. Amen? Ano pa? Schoolworks and o isang karera. Sa karir mo. Sa karir mo. So, ginagawa ang lahat ng ito ng buong puso para kay Kristo. Then, ano pa makikita mo natin dyan? Calling. Siyempre, calling natin as a family is yung equip natin sila. Equipping in releasing your family into active ministry. Amen? Pagbibigay ng kagamitan or pagpapalaya sa iyong pamilya sa aktibong ministeryo. Kaya nga, pagdating sa ministry, yung mga magulang, huwag mong pigilan ang anak mo. Kasi ito ang mali minsan eh. Nung hindi pa nagsisimba yung anak, kahit madaling araw na umuwi yung anak, hindi nagagalit yung magulang. Pero nung nag-church, na-involved sa church, umuwi ng alas 9, alas 10, sasabi ng nanay, ng tatay, abay, tataka na nga nagawin. Ganun yung iba eh.
Pero nung hindi pa ligtas, nung hindi pa nagsisimba, oray ko alas 3 di parbangon agawi, di nga ako ungat. Okay lang. Awan pa kay alam da. Nung minsan, 2 days, di pa nakagawi, di pa tayo di nga ako ungat. Ngayon natin yung nag-church, agtambay. Apay ka na yung kagjichimbaan. kaya minsan, yun ang mali. Kaya sabi ko, mas maganda na yung mga anak mo ang tambayan, simbahan. Katulad yan eh. Bahay, paaralan, simbahan. Bahay, paaralan, simbahan. Amen? Dati, bahay, kaibigan, saan? Boulevard. Boulevard. Alam mo, Boulevard? Yung nung walang signala, di ba? Nandun sa Boulevard pumupunta nun eh. Di ba? Ngayon, iba na. Kasi alam mo na pag nasa loob ng church yung anak mo, safe yan. Kaysa naman susundin ng kahit sino. Di mo alam, ay nandun na pala sa makikita mo na lang. Asan yung anak ko? Nandun sa Jaat. Nandun sa Jumi. Hanggang sa nalaman mo, nandun na pala sa Nueva Ecija. Ayun ang problema. Calling. Train your children to know, love, and to share God's Word. Amen? Mas maganda na matuto ka na mahalin ang gawain at matuto ka na magturo ng salita ng Panginoon. Naalala ko nga ito sila eh. Tuwang-tuwa yung magulang nung nalaman, nagsusumli. Sabi nung nanay nila, brother, tataklangan na nagkararag yung anak ko. Sinong magulang na hindi matutuwa na yung anak nila natuto mag-pray? Kaya nga tayo, matututo tayo, time will come, yung mga bata na mga makikita natin na pasaway ngayon. Pag yan lumaki sa church, magagamit yan sa ministry. Yung iba dyan, song leader. Yung iba dyan, nagpipray. Yung iba dyan, gumagawa para sa gawain. So ikaw bilang isang magulang, hindi ka ba natutuwa para dyan? Amen? May happy ka. Masaya ka. Ano pa? Engage in the ministry as a unified team. Amen? Kaya nga, believe ako na pag sinabi nung tatay, tara na mag-church. Oh, pupunta yan. Pupunta yan. Aakayin yung anak. Tama. Kasama ng asawa, pupunta sa church as one team. Gagawa yan sa Panginoon bilang isa. Kaya nga salamat na tayo tinuruan. Ako kahapon nalulungkot ako eh. Akala ko hindi na pupunta sila misis kasi mag-isa na naman ako dito. Buti na lang yung driver namin dumating ng hapon. Kaya ako nakauwi sila. Pero mamaya uwi po kami kasi magpipreach po ako after lunch sa Castañeda. Kasi family Sunday po yun. Ano pa? Train your children to know, love, and share God's Word so they can point other to Jesus. Maganda na makita si Jeremiah, si Ayon, nagsusumli, nagpipreach. Maganda na makita yung bata na yan na lalaki magsumli. Eh kung tawagin pa yan sila ng Panginoon na ma-involve sa gawain, isang bagay na maganda. Diba? So, maganda na tayo, yung mga anak natin, matuto sila sa salita ng Panginoon. Amen. Pag lumaki si Shaira, pwede yan magturo. Pag lumaki tayo, bless tayo ng Panginoon. Malay natin, maging choir conductor siya. Malaking blessing yan. Yung mga bata doon sa likod, pag lumaki yan, ilang taon. Ganyan din naman nag-upit yung mga young people natin, tama? Kaya lang, pagkakaiba noon, sipunin sila. Kaya pag gano'n yan, yung mga bata, hindi.
Pero salamat, lumaki sa church. Ayan, yan ang resulta ngayon. Sino susunod? Kaya pag yung mga bata na yan, na-involve yan sa gawain ng Panginoon. Malaking bagay. Ang mga kabataan ngayon, sira. Pag di mo tinuruan yan ng tama, dalawa lang yan. Ikaw magmumura o ikaw mumura. Pero huwag kang magmura kasi Kristiyano mo. Pero pag di mo tinuruan yan, mumurahin ka niyan. Gagawang ka niyan ng mali. Pag pinalo mo yan, baka itumbong ka pa niya sa DSWD. Pero pag yan ay naturuan ng Word of God, maraming pwedeng gawin yung para sa right. So yun. Ano pa? So engage in the ministry as a unified team. Ano po? This can include participating in church outreach. Amen? Makikilaw sa mga outreach. Kaya nga minsan, di ba, pumupunta tayo sa mission. Yung mga young people, sinasama ko yan eh. Maraming beses na kami, pag anniversaries, or may pupunta kami ng Castañeda, o hindi pa tayo pumunta ng Castañeda na umuwi na hindi nabasa. Uuwi kami, lalakas ng ulan, sige ba na? Believe ako eh. Grabe, sabi ko, okay na rin pala. Kahit mabasa din ako na pastor nila, makita ko ito. Ito nga, nagsasacrifice, pastor. Kaya nila, hindi rin. Uuwi yan. Umuwi kami galing, di ba, after anniversary natin, kinabukasan, after service, pumunta kami ng anniversary ng Jeyo. Nandyan pa lang kami, pabalik dito, umulan. Sasabihin ko sana, bukas na lang kami. Muna na kayo. Hindi naman pwede. Sige, ulan, basa kami lahat. Yung mga nasa tricycle lang hindi. Pero yung mga naka-single, basa. Pero sabi ko, masaya ang ministry. And thank God, wala naman nagkasakit. Yun ang iniisip ko din patay pag may nagtrangkaso kasalanan. Wala naman sa biyaya. 2 beses na yun, di ba? Castañeda tapos Jeyo, ganun. Ano pa? Praying for others and welcome. Siyempre, pagtanggap. Welcome guests. Pag may mga bisita tayo, ano ginagawa mo? Ina-assure mo sila. Doon po kayo, salamat, welcome. Isang bagay na yan, kailangan po natin. So, young people, practice po natin. Every time na may bisita tayo, pag may bisita tayo, smile naman. Para tayo, hindi yung parang binagsakan ng hanap lang. Or it's not only young people, especially old, especially to us, maging masaya tayo. Ay, salamat po, welcome po kayo. Ganun lagi. Diba yung mga sales lady nga eh. Kahit di ka kilalang, hiningitan mo eh. Kahit sinusungitan mo ka. Ganun mo, hiningitan ka pa rin eh. So, yun. Then last, turuan mo ang pamilya mo na mabuhay sa gawain. Tandaan mo, nabubuhay ka ngayon sa ministry ng Panginoon. Amen po ba? Hindi lang dahil mahal mo ang gawain, hindi lang nabubuhay ka, dapat ay hindi lang nagle-labor ka sa gawain, kundi nabubuhay ka din para sa gawain. Tandaan po natin, lahat na meron po tayo, temporary lang yan. Kaya dapat mabuhay tayo para sa Diyos. At the more na nabubuhay ka sa paglilingkod sa Panginoon, marami ka pang magagawa. Kasi ang buhay naman natin, napaka-importante yan eh. So tayo, mga kapatid, ang lagi po nating isipin sa buhay natin na ito, laging temporary. Para mas lalo mong ma-appreciate na ang ginagawa mo para sa Panginoon ay mahalaga. Kasi pag di mo pinahalagahan ang ministry at hindi ka nabubuhay para sa ministry, ay useless lang. So, young members, ano po, ito na po ang buhay natin. Nandito tayo sa lupa, nag-practice tayo kasi pag nasa langit ka, wala kang ibang gagawin pag lagi sa Panginoon. So, ay huwag po nating hayaan na tayo po ay mawalan ng gana, kundi lalo po tayong puminit at mas lalo po tayong magpursige na gawin yung part po natin para sa Panginoon. Amen? So maraming salamat po
So tayo po ay pumikit at manalangin. Let's pray. Manalangin Diyos, salamat muli sa pagkakataon na ito. Salamat po sa iyong mga salita. Bless niyo po, Panginoon, at dalangin po namin. Nasa aming natutunan, kayo po ang siyang may tasa. Maraming salamat po, Panginoon. Pinupuri kayo namin pinapasalamatan at sa aming pagpapatuloy ko kung siyang may tasa. Sa pangalan ni Cristo Jesus. Amen. Amen. Okay, so tayo po umawit. I call the song leader para ilid po tayo sa ating congregational singing. Amen. Ayan, buksan po natin ang ating mga songbook sa song number 36. The Lily of the Valley. Ulit ko po, song number 36. The Lily of the Valley. Ayan, nandyan na po tayo, so amen. Mabalik kayo mag-share na ta. My comfort in trouble is my stay. He tells me every care on him to roll. He's the lily of the valley. He's the fairest of 10,000 to my soul. All my needs is taken and all my sorrows. Temptation is my strong and mighty tower. Forsaken, all my others, all my heart and
Buksan po natin ang ating mga songbooks. Number 1, I love to tell you po. Song number 3 po pala, I Fly Away. Song number 3. When this life is over, I fly away to our home, that's the destination. I fly away, oh glory, I fly away. When I die, hallelujah, what a night, I fly away. When the shadows of this darkness grow, I fly away. Like a bird from distant places flown, I fly away. I fly away, oh glory, I fly away. When I die, hallelujah, by and by, I fly away. Yes, I go very blessed there, I fly away to a land where time shall never end. I fly away. I fly away, oh glory, I fly away. When I die, hallelujah, by and by, I fly away. Okay, tayo po tumayo lahat. Tingin po natin sa Antonio para po sa ating Kasama ang ako ano subay ba ito sa inyo sa inyo yung pagpapalang ng daga ko nasa wala kang yan sa inyo tapos ngayon yung dagang bagbaran yung dito sa pagpapalang yung daga ko nga po yung lagi yung daw po ay walang na kami yung pagpapaga Kita sampai aku dari awal dengan Roman, dibukanya kan sudah ada kemudian dari Omega, itu karena orang di pertanyaan yang ada satu kita bukan ada orang kita kami tahu ini pertanyaan
dapat yung nangiginig naman ito na yan. Nagsigapulan ko sa toma ko. Kita ko. Ilagay yung mga inuman. Kita. Nagsamit ako. Aning yung mura agam yung mura natin. Kalaburan tula po. Kita ako ko. Kita pa yung pagbiyagan. Yung masagang natin. Amen. Okay, pwede na po yung maupo. Yung mga nandyan pa sa likod, sa mga young people, dito kayo sa loob. Hayaan nyo na yung mga nanay dyan. Jeremiah, umupo ka doon. Huwag kang pakalat-kalat. At yung mga juniors natin, huwag kayong magulo ha. Asan na yung mga iba? Okay, so walang magtatambay sa labas, maliban lang yung mga may baby. Kaya dito kayo. At salamat sa Panginoon. Amen. Salamat na tayo po ay nakapag-worship dito sa labas. At alam ko naman, parang okay lang pa dito. Mas malamig o mas mainit? Malamig kasi pag mainit, balik tayo sa loob. Pero salamat po sa Panginoon. At meron lang tayong mga iayos kunti, iayos lang natin kasi yung gabi, nagtulog, napunod mga matapos kaya na talihan din ko ng naman nagitang tiniwag na kasi pansamantala lang naman ito. Kaya hindi naman natin pwede i-fix talaga. Saka na lang kapag meron tayong sariling lote para kung ano yung gusto natin design ng church, yun ang gagawin po natin. Pero sa ngayon, i-extend po natin ito. Nagpakuha naman na ako ng kawayan sa kapundasyon, ilalagay doon sa ito para pag ganun ulit kasi may mga tolda pa naman tayo dyan. So, pag-pray po natin. Amen? Okay? So, yung mga bata, dito kayo sa loob. Salamat. Kasama natin yung mga bata. Dalawa yan sila galing sa Sanwangin. Bali, akala ko nga kasama si mami nyo. Sinasakit yung ulo. Bakit kasi pag sumasakit yung ulo, sanding? Anyway, salamat. Sana next Sunday makapunta pa rin kayo. Binabible study po natin yan sa San Joaquin. So dalawa po yan sila na pamilya, magkaiba doon sa banda rito, tapos sila naman dito sa site. At salamat na nakaunlakan tayo ng mga bata yan. Mga bata lang yan ngayon, after 5 years. Young people na yan. Amen. After 10 years, pag nasa church pa rin yan, graduate na yan. So may mga trabaho na rin yan siguro. Si Mr. ano na doon, medyo magsisenior na. Kaya salamat sa Panginoon. So, pag-pray po natin na madagdagan pa tayo. Yung iba natin mga kapatiran ay wala. Yung iba nagpaalam. Yung iba naman ay pumunta sa may namatayan. Kaya wala po sila tipiling. At yung iba naman may trabaho. So, pag-pray po natin na maintindihan pa rin na ang linggo ay para sa Panginoon. Amen? Sa bagay, maintindihan naman natin yun. Pero practice lagi natin na ang linggo ay para sa Panginoon. At kung talagang hindi kaya, hindi naman tayo sino lang na hindi naman natin. Talagang importante talaga. So, pero kung kaya naman, nagawa ng paraan, bakit hindi? Amen? Sumakit ang ulo, pareho lang yan, nasa loob ka ng church, nasa bahay ka, masakit pa rin ulo mo. Mas masakit pag walang ulo. Kaya tayo ay
laging gawin kung ano yung para. Amen? So, yung iba, absent, masakit ang puso sa pag-ibig. Pag-pray natin. Masakit din talaga yung ngipin. Nasubukan ko yun pag nasa loob ako ng church, tapos yung ngipin ko talagang dito. Parang si Sister Sheila nung last anniversary natin, kaya naka-face mask kasi yung dito niya lumubo na eh. Kaya pag tinanggal niya, para siyang yung ano, yung ang tawag doon, yung palabas na ano, back. Salamat sa Panginoon. So, kinusap po yung may-ari, pwede naman daw. At ang gagawin na lang po natin, i-improve yan. Para sa ganun ay siya pa yung space. Amen? Para sa next anniversary po natin, ay kung kaya pa natin yung business hanggang dyan, edi mas maganda. Amen? Para sakop. Kasi limited lamang po yung space natin. At salamat po na sa may-ari ng bahay na ito ay pinagbigyan pa rin po tayo sa mga kagustuhan natin. Sabi, huwag lang tanggalin yung toothpaste. Siyempre, huwag talaga natin tanggalin yung toothpaste. So, marami tayong mga kailangan. Yung dalawa na plywood, actually yan yung ginamit namin sa Youth Congress. At salamat kay Pastor Dex, binigay niya yun. Sa'yo na yan, Pastor. Ay tamang-tama. Kasi yung mga kawayan na ito yung pinagkukuha din namin, ginamit namin sa Youth Congress. Pero hiningi ko din. Pero dahil kulang kami sa sasakyan, sa tricycle, kaya kunti lang yung nakapon. Kung andun pa. Pwede ba kung wala na? Anyway, pagkuha na lang tayo ng bago. Nagpagkuha naman na ako kay tatay ni Tyree. Pagkuha na ganito, tapos punta siya. Kasi kung bakal, mahirap yan. Papaklasin pa natin. Kasi ito, at least, tool ka lang. Pag-pray lang natin. Ano ang pagkilos ng Panginoon kung paano tayo i-bless. Okay, so announcement mamaya po ay actually ngayon po. Sana nag-announce po ako sa GC na alas 7. Pero kinausap po kasi si Pastor kung pwede ako ng hapon. Kasi sabi niya mag-freeze. Actually schedule ko sana sa Castañeda. Pero sabi ko wag muna. Kaya sabi ni Pastor, sige panghapon ka na lang. Kaya yun, salamat sa Panginoon. Kaya sabi ko alas 8 ulit tayo binalik na. Marami tayong pwedeng gawin para sa Diyos. Amen? Then, ano pa? Pwede nating gawin. So, pag-pray po natin, i-improve natin ito para dito na tayo. Tapos, ito na lang kung ano yung pwedeng gawin natin dito para matakpan yung mga butas, pero ipipix pero iayos natin para hindi siya maputi ng tubig, para tuloy-tuloy lang yung tubig. Or pwede naman napatungan natin ng tulda pa sa taas kasi dalawa yung tulda na ginamit natin ng anniversary. Tapos yung isa naman i-extend natin dito. So, ano style lang atan tayo nyo? Tulda-tulda tayo pa ilang patak. Pag si Arnold linis ng Panginoon, baka hindi na tayo air conditioner. Air conditioner. Okay, so tayo po ay naibigay mo na, Brad. Bigay mo. Okay, so salamat sa Panginoon.
kayo po'y tumayong lahat. Tayo po ay manalangin. Ating offering. Let's pray. Dakila namin Diyos, muli salamat po Ama sa araw na ito. Salamat po sa biyaya at sa iyong pangunguna. Salamat po Panginoon sa mga sa provision na patuloy niyo pong binibigay po sa buhay ko ng bawat isa po sa amin. Bless niyo po ang aming meeting ngayon. We pray, O God, na sana po ay kayo ang siyang patuloy na magbigay, mag-bless sa mga kamay na magbibigay. Magamit po ito para po sa gawain. At dalangin po namin, Panginoon, na sa mga pagbibigayan po namin, Panginoon, patuloy po kayong mauna. Salamat po at muli, binabalik po namin lahat ng kapalingang pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Okay, so sige, pwede na po kayo po. Brad, yung mga bata natin, huwag mong hayaan, basta dyan lang sila ha. Kaya huwag kayo, pag nag-start na po yung ating service, wala nang tatayo. Yan, wala nang, okay lang kayo magsubo ha, pero huwag nang tatayo. Okay, sige. So, meron pa naman tayong time. Kasi hindi nakapag-testimony yung iba sa inyo nung nakaraan. Magte-testimony tayo ng isa. Yes, Johnny. Okay, so wala na akong ibang makita kasi siya lang naman yung nakikita ko eh. Come on. Testimony ka muna sa yung congress natin, amen? Huwag ka rin iiyak. Baka umiyak ka rin. Parang yung dalawa. Sige, testimony ka muna. One, good chill. Good morning po sa ating lahat. Kahapon po, pangalawang week kong break ko sasabihin ko pa na masaya yung una, pero iba yung pinaulit ko. Nasabi ko na rin po sa mga kapatid. Iba yung saya ngayong pangalawang week ko. Nung una, na-revive talaga ako. Tapos yun, parang pro-revive. Pro-revive. Ang team po namin is making a difference. Nung first youth congress, after nun, ang dami ko na-realize at ang dami mga nabago din sa akin. Tulad ng binawasan ko na yung mga makamuntong gawain ko. And nung nag-start na po yung youth congress ng 2026, madami rin ako. Na-realize ko din na nag-start na pala ako na making difference na pala. Wow, amen. Tulad nung ngayon, hindi nahayaan ko dito sa mga friends ko, tulad na kasi una, talagang nahilalin ako yung mga kaibigan ko. Tatlo lang kami magkakaibigan sa kanan. Nakilala ko sila mismo yung mga kaibigan kasi siya ay nagkapamilya. Pero nung bumalik na siya, dahil malaki na yung age niya, parang nagpapasalamat ako kasi na medyo naisip ko na bumabalik ako dun sa totoong kaibigan. Nakakapagbigay ng magagandang advice tutulog sa kapuntuan gawain. Ngayong youth congress, salamat ako dahil pinarealize nito sa akin na meron pala akong nagagawa para sa kanila. Well, tama naman yung nung nakaraan, di ba, ang impact. Yung papuan kasi ngayon, impact ulit. Kasi ang Youth Congress ngayon, nag-merge kasi ang Midland sa Aurora.
Kasi ang first natin na Youth Congress, mula umaga, gabi, dalawang preaching ng hapon, dalawa ng preaching ng gabi, kinabukasan ulit, tatlo, ano. Kaya talagang ipit yung schedule. At least ngayon, medyo bumaba, pero mas marami yung may mga fellowship pa rin. Pero salamat, ano, na naging daan, hoping and praying na bawat isa sa inyo na-revive. Amen. At sana sa mga susunod na Youth Congress po natin, makasama na yung iba sa atin at ma-enjoy naman. Amen? Oo. Paano yung adults? Hindi naman ma-enjoy ang buhay namin. Sana pag-pray natin na magkaroon din tayo ng actually sa church naman, every Sunday, fellowship eh. Pero salamat, amen? Actually ako nung bata, nung mga ganyan ako na mga ano pa lang, dalaga, binata pa lang ako noon. Hindi ko naman na-enjoy yung ganyang bagay. Pero gusto ko na iparanas, especially sa mga young people, yung enjoyment talaga. At hindi lang basta enjoyment, makita nila, ma-challenge sila kung paano talaga sila maglingkod ng tama para sa Panginoon. Amen? Another 3 minutes, last na lang. State, magkano pa ako nag-isa? At next Sunday ulit, dalawa ulit. Hanggang matapos yan. Okay? Ayaw kong tawagin eh, Sister Ariel eh. At pagkatapos yan yung choir. Hello. Hi. Good morning. Good morning po sa bawat isa. Gusto ko lang po mag-testimony about this 2026 Youth Congress. Sabi nga po ni Ate Liz, iba po yung impact noong una kasi parang talagang professional po nung una ay halos wala po kaming fellowship. Ang fellowship po ng gates na. Hindi din po sila, hindi din po sila nagpakilala. Kaya parang hindi din lang po namin sila nakakilala. Ngayon po kasi nakalang po namin na naalaman po ano po yung mga pangalan tapos ano po yung mga status na bawat isa na nandito po sa Aurora. So yun nga po, yung tema po namin na is making a difference. Yun po yung sinabi dun na dapat nakikita ka sa mga nakakakalito at magkikita ka kung paano ka manalita, kung paano the way kung paano manalita sa mundo po. Kasi sa amin po sa mga young people po, hindi po maiiwasan lalo na ang mga kaibigan po first. Hindi maiiwasan na mapunta ka sa mga gawain na hindi dapat kasi matutugso ka po talaga lalo na kapag hindi sila nakikinig ng word of God. Kapag minsan po pag nag-share ako parang sinasabi ko nila na pati ba naman dito ginagawa ko pag hindi ko makadisyon. Ginagawa po nila ako kaya parang nakadidiscourage ka. Pero nung one time po na sila po nagkaya sa akin na pumunta po dito sila dito sa church. Masaya po ako kasi nakapakinig sila na word of God. Tapos dun po, kapag tuwing Sunday na po, inaayak ko sila na mag-ibang kaso nga lang po talagang yung schedule ko namin hindi ganun kaayos. Tapos dumating din po yung time na na hindi ako nag-church ng 2 months kasi wala po yung puso ko nawala yung desire ko na mag-lingkod kasi nakatakot ako. Pero kahit nung hindi na po ako pinukulit sa service ko na na-realize na hindi ko kayang mawala sa gawain na Eksakto. Naramdaman niya yun. Kasi totoo talaga. Kasi alam niyo naman pag ako, di ba, nangungulit ako sa dyan, bakit wala ka, bakit hindi ka nag-church, lagi akong ganyan eh.
Pero sabi ko sa isip ko, subukan tayo i-teach si Arian ng ilang linggo para ma-realize. Ba, buti na lang. Hindi talaga chinat ng mga 3 weeks ata. Hinayaan ko lang. Bahala siya. Hindi na alam ng mga young people kasi nagagalit ako pag absent, may nakakapagsalita. Ito naman ako, may nasasabi ako hindi maganda na nagagalit. Hindi yung hindi maganda na ano ha. Pero iba kasi, pag especially lahat tayo, pag may nawala, concern tayo eh. So, yun, at salamat kasi nag-start ang bakasyon, diretso ang fellowship po namin. Kaya pati sila nakikipag-fellowship sa amin, kaya nung kagabi, parang ang tagal natin din nagkita-kita. Kasi ganun talaga, pag nasa ministry ka, namimiss mo ang fellowship. Amen? Pag-pray po natin, it's revival po yan ng mga bawat isa, and hoping and praying na lahat po tayo ma-revive every Sunday. Amen. At ako din naman, may mga time din kami ni Mrs. na hindi naman kami perfecto, na panghihinaan din. Pero salamat sa inyo kasi kung nakikita ko kayo lagi na active sa Panginoon, nai-encourage kami. Wala naman ibang kaming pamilya maliban sa physical na pamilya. Kayo lang naman ang pamilya namin eh. Hindi naman kami pwedeng lumapit sa ibang church. Kasi sino ba ang pamilya ko? Kayo. Wala naman kaming ibang halalapitan. Kayo. Amen? Kaya yun, magpanalanginan po tayo. Okay, so tayo po itawagin na po natin yung choir. Huwag po kayong magambala. Ang tawag nun, hindi magambala. Huwag po kayong problema. Matatapos po tayo ng maaga. Ha? Sige lang. Meron tayong balita. Join right in the chorus, release the chorus, let the heart be
the Lord. Salamat po sa pag-aawitan na yan. At maganda yung ganun, parang buhay na buhay. Kaya maganda po kayo next Saturday. Talagang mabubuhay pa rin po kayo sa choir natin. Okay, so salamat po. Tayo pinadama na po sa pinaka-last part ng ating mensahe. At huwag po kayong papakan. Patakapot po tayo ang maaga. Amen. Okay, so may I request all of you to please stand up and please turn your Bible in the book of First Kings. First Kings chapter 17 verse 8. If you have the Bible, please open the book of First Kings chapter 17 verse 8. So First Kings chapter 17 verse 8. Doon po tayo sa Old Testament. Hanggang matapos po hanggang verse 16. Ang sabi niya po dito, "And the word of the Lord come unto him, saying, Arise, get thee to Zarephath, which belongeth to Sidon, and dwell there. Behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee." Verse 10. So he arose and went to Zarephath, and when he come to the gate of the city, behold, the widow woman was there gathering of sticks. And he called to her and said, Fetch me, I pray thee, a little water in a vessel, that I may drink. Verse 11. And as she was going to fetch it, he called to her and said, Bring me up, I pray thee, a morsel of bread in thine hand. And she said, As the Lord thy God liveth, I have not a cake but an handful of meal in a barrel, and a little oil of the cross. And behold, I am gathering 2 sticks, that I may go in and dress it for me and my sons, that we may eat it and die. And Elijah said unto her, Fear not, go and do as thou hast said, but make me thereof a little cake first, and bring it unto me, and after make for thee and for thy son. For thus saith the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. Verse 15. And she went and did according to the saying of Elijah, and he and her house did eat many days. And verse 16. And the barrel of meal wasted not, neither did the mills of oil fail, according to the word of the Lord, which he spake by Elijah. Let's pray. Amami, salamat manan, sila ito yung sapa, wala kami na napagyo. Wala kami, last part, sila ito yung service. We pray for your word to guide us, to encourage us, O God. And we pray na kakailat ka, patuloy na magkiyata ka na kami. Patuloy pagkurangan ni, pag-word, pakawanan ka kami, linisan ni puso ni Ate Diyos. At pagkangarod, ikaw iti madayaw, ikaw umay. May tanong, ibiyag ni Ate Diyos. Lord, sa gitilang ititawad ni, kararan ni, kalagyan ng itinagan ni presence. Amen. Okay, mabalik kayo ng tugaw, kakaksan. And thank God. Kung tayo na ito yung istorya about Elijah, okay? Iso nga, teachers, pag-aralan nyo na ito, ibiyag ni Elijah and Elisha, may ito yung story, pag nagitiubing. So, about ito yung story, alam po natin, actually, kung umpisahan po natin yung first one, ay makikita po natin yung miracle ng Panginoon. Nga atay unay ijay kuweba nga pakpakanan iti may sanga wak amotay iti wak, di ba? Kat iti pinakan isuna ni Apo Dios na sintas iti biyag na ijay, kat kunan ni Apo Dios kunana mapan kayo ijay, mapang ka ijay balay iti Zarephath, widow of Zarephath.
ibaon ka ijay, kat adyan ka ijay, ti mano nga aldaw. Kat daytoy ni Elijah, kat nagtundok, sinurot, kat sinurot na ni Apo Dios, napalijay nga lugar, napalijay Zidon, nakiyagyan isuna, kadwa na daytoy nga Wito Saripat. Kat dito'y nga istorya, makita tayo nga yung dito po, makikita po natin dito na sila po ay hirap sa buhay, kikahos sa buhay. Ado iti problema na. Kat nadanunan na daytoy nga widow, nga pitpidot iti sticks nga di ko ngay pang aron. So nandun siya namumulot, nakita na iti kasasaad na daytoy nga maripligatan daytoy nga babae. Kat po na ijay. At tinawag niya siya at sinabi, sinasamo ko sa iyo na dalhan mo ako ng kaunting tubig na inuman upang aking mainom. Wala na, imbaon na. Nakita na nagpitpidot. Dati ko na kay Jai. At nang siya yumaon upang kumuha, tinawag niya siya. Inayaban naman na, umay ka. Dati baga na, dalhan mo ako, isinasama ko sa iyo ng isang supong tinapay sa iyong kamay. Little bread, morsel of bread in thine hand. Kapuna naman ng Ijay, at kanyang sinabi, ang Panginoon mong Diyos ay buhay. Akong walang kahit munting tinapay, kundi isang takot, kuna na di babae. Basit langan. Kapuna na, kaunting langis sa banga, at narito ako'y namumulot ng 2 patpat upang ako'y pumasok at ihanda sa akin at sa aking anak upang aming makain bago kami mamatay. Wala na. So, ibig sabihin, talagang last meal. Adilangan nga kanundan kat awanan mataydan kuna na. Awanan ti pangalaandan. Sometimes, nangyayari sa buhay natin yan. Kumukha, no, minsan. Di ba? O minsan napadasan yung mata, dati nagpasyar, tapos mabain kang mangisango, taading nga rin tan, awanan, kasano nga inukan, lipakan po da ito, awanan, kasano nga tan, lalo na dati nagpasyar, kung nga rin may isang istorya, joke lang magkit di ajay, at dati napan nga pastor, nag-Bible study ni Altaw, mga alas 11:45, napan di pastor, makatawang kayo lang kasi, napan di pastor, nag-Bible study, Tata, Bible study na, dati may adalang kisidadan nga, muna tayo nga bangus. Bangus, muna tayo. Kaya nga bangus, siyempre awan, no? Kanon na di awanon, naibusan. Tata, di ko na di Bible study na, pastor, mga tayo pa eh. At pakada alas 12 eh. Pero hindi ko gagawin yun ha. Nagpakada, pastor, mga tayo pa eh. Ngam, di na mo nga pastor, nga di ka may salangin na kanundan, tatay. So, napan, ginan na. Di nalpasan na, so, nag-awid din. Nag-awid ako. Salamat. Di kwan nga ikot. Di nag-awid din. Di kabalik, di ba, baliktad, di nangakinan. Di baliktad na, jay. Hindi mikad di pastor, si Mango, kapan na kung makitain di sila, pinapak di pusa, napan na kinalong, diba? Kinalong na, inayat na ito yung babae, tinanggal na di tangad, di pusa, di word nga inggusugus na, okay, yung ang tawag nun, inano yung mukha doon, Gigil na gigil yung babae, kunanante. Amo ti kunana. Agpada kayo di pastor mo. Kunana. Hindi ko naman gagawin, gana. Istorya lang 'yon. Ganon si Elijah. Imbaw na kunana. Agor ka man. Mabalik ka din ng mga anak, iyalaan na ti dano. Di pa lang anak kay ikat inayaban naman. Agor ka biit, natay bagak. Kunana. Mabalik ka din iyalaan na ti tinapay, di ba? Demanding ni Elijah. Huwag magsigaman ka din. Padasang pangtulak lang, awan pambara. So ang kinumpleto na, yung muna pambara. Siyempre, ay pangtulak. Awan may tulak mo, awan ang bara. So ang sabi niya, sandali, may kawan din.
Iyalandak man ti tinapay. Una na. Kat una na dito dinabasa tayo, Juan, isinasamo ko sa'yo, pero ito na lang ang meron kami. No itad ko pa lang king kada ito, matay kami, kunana. Kasi kunana, in verse 12, and Elijah said, kunana, huwag kang matakot. Amen? Yumaon ka. Gawin mo ang iyong sinasabi, ngunit igawa mo muna ako ng munting tinapay. Ipilit na nga Awan lang arudan, ipilit na kay lang. Awan, kasi na yung pangalan, awan pakialam ko tanong basta ilikanda. Bahalan to ni Apo Diyos. Di ba, kasi? No, siga nga tayo yan. Grabe ni Pastor na Grabe ni Pastor na talaga. Muna lang arudan ng marigrigat. Akong pigaandak pa yun Kasi, kunanay. Kunana, pero na. Kasi lang nga, ipilit na pa lang at awan nga arudan. And though thou hast said, kunana, make me thereof a little, curse kunana pa lang. I-priority pa. Bago ka nga mapan, and bring it unto me, and after make for thee, for thy sons. Pagkatapos ay gumawa ka para sa iyo at sa iyong anak. Kanam lang aruden. Tapos, at dati may isa nga maki-agaw jay kanam. Aramidang pa'y para kanya, tas bahala kayo. Kas jay di kanana. And then, in verse 14, sapagkat ganito ang sinabi ng Panginoong Diyos ng Israel, ang gusi ng harina ay hindi magkukulang. Ibig sabihin, and ang banga ng langis ay may mababawasan hanggang sa araw na magpaulan ng Panginoon sa ibabaw ng lupa. Huwag kang matakot. God will provide. Amen? And sometimes nagkakaroon tayo ng mga worries sa buhay. Gaputa, anak ko, awanan, kasi ano nga tatibiyag ko, no sumaro, tapos nagbisita pa dito yung missionary. Utol ka kay ulo Nangatatipa sa hangok ni Pastor. No, minsan kasi pero kami, hindi naman kami pumupunta doon. Ewan ko ba, bakit kasi nauso? Pero salamat, every time na may pumupunta po kami, may nag-offer pa rin naman. Pero gusto ko na makita po natin dito. Kasi ang title po, The Miracle in the Last Meal. And sometimes, inuuna natin yung personal, pero yung Panginoon, pangalawa lang sa choice po natin. Amen? Nakakalimutan natin na ang source lahat ng blessing galing sa Panginoon. Kaya kung minsan, tikuna tayo, no di ak nagtrabaho, kat awan ka na, matay kami, kas ano nga itibiyag. Nung nalipatan tayo, nga nagitoy nga banag, kat nagatukin niya ako Diyos. Jepig Sam, sino tinang tibitan? Niya ako Diyos Isong inaldaw-aldaw nga bibiyag ka, kat napigsa ka. Jay ka na, unong man tayo, tatrabaho ka, kat sikay, timang supply, iti ka na. By the grace of God. Naisuna amin, iti mang supply, iti ka sa pulang. At yung naroon po natin, ang kaldatay, di panawan nga aking ka sa pulang kakot, adda iti, sumangpot. Yun ang kagandahan pag Kristiyano ka. Nung natin ka nga namatag, problema ka nga talaga Siguro advance pa yung panunod ni tao nung maminsan. At dapat lang para no bigat ipan panunutan na ka para next week. Tapos ano nga next week? You see? Now, makikita po natin dito sa buhay po ni Elijah kung paano po siya ginamit ng Panginoon bilang instrumento. Ano po? Number 1 na makikita po natin dito, following the command. Amo tayo tibiyag ni Elijah, tartarayan na, jay may sangaray na nga kaya't nangapatayin isina. So ang ginawa po ni Elijah, tumakbo siya, sinunod niya ang Panginoon, uray siya mata. Mapanat ito, nakita mo, anak, kasi lakat kaasimat, kasi di naman minsan. Pero alam nyo, ang nakakalimutan natin, yung pagsunod natin sa Panginoon, may kalakip na pagpapalayan. The command is the unlikely place. Amen? Jay, panagtulog, iti madin na lugar. Apay nga ang tanga tadi
kadaya pa. Mas may mayatig siya. Abi nga tanga daya, daki iti sitwasyon nga dito eh. Pati nga dito, iti kayat ko. Kasi adda iti plano ni Apo Diyos, no apay nga adda ka itanga lugar. No apay nga iti sitwasyon mo, adda ka ditatata. Amen? Para sa ganun, matuto ka, maintindihan mo na ang buhay mo kailangan nakadepende ka lagi sa Panginoon. Pero dahil Kristiyano tayo, susunod ka sa kung ano ang sinasabi ng Panginoon para sa iyo. So, to be, sabi niya, a town of Phoenicia to be sustained by the widow. Wala, ang pakan i-jekin ko Elijah, widow of Sarifat. Tapos makikita ang bibiyag na, halos awan ti kanundan. Tapos tikunan ni Apo Diyos, mapan ka ijay. Yan nga ti, no, kumbaga, di term tayo nga ikat, nagpuskul ti rupang. Sorry that word, angam talaga, kas jay naman minsan eh. Apay nga tao dahil nga, may sagat, hindi marunong makiramdam, amo na lang marunong nga kurangan, makiramdam lang. Kasi yan naman minsan, di ba? Nasakit. Isang ano naman minsan, ngoy, word tayo nga ikat, nagpuskul talaga. Kasi hindi kinatao ni Elijah. Di na mong agbayin. Gam ka po tayong baon ni Apo Diyos. Amen? Kat ko na, mapantay dyan. God siya tayo sustain. Jamie ko tayo sustain. Papakpakan ko na tayo lang. Papakpakan. Kasi dyan. God rescue operation often occur outside our expecting from comfort zone. Umikat ka nita, amok nga mayat tibyak mo ta, nang umalis ka, mabang ka igaya tibyak iti widow. Wala na. Following the punan, yan di makita tayo dyan niya, God direct Elijah to leave the safety of the brook tree. Nagpintas biyang na igaya yun eh. Nga mapay nga inikat ni Apo Diyos, mapantay lang igaya. Kasi di kayat ni Apo Diyos, masuruan da ito nga, ang depende kini Apo Diyos. And sometimes, yung mga gusto mo sa buhay, yung bulugan, napintas lang aron tibiyag mo, iyalis na kapay lang ni Apo Diyos, ijay lugar na madim. Takapay, kasi ti kayat na masuruam, masuro ka nga, depende kini Apo Diyos. Kasi no amin nga ba na adda tayo itinamay, kas ano ka nga masuruan, nagsakripisyo para kini Apo Diyos. Amen? So sometimes you need to follow the command to learn how to sacrifice and to how to depend on God. Ano pa yung makikita po natin dyan? God direction often defy human logic. Amen? Ito sa ng Diyos, sila ika nalisanin ang ligtas na batis ng sirin. Ito makikita natin dyan, ang tagubilin ng Diyos ay kadalasang sumasalungan sa logika ng tao. Kasi expectation natin, doon tayo sa magandang lugar, pero hindi pala. And then, isa pa na makikita natin is number 2, experiencing the crisis. Kapag tayo lugar nga taghirap, awanti ka na. Sino ti kayat na nga agbiyak ijay? Napapilihan kayo, sino kayat na nga agbiyak mapan ijay disyerto? Amo pastor, mas kay kahit mga agyan ijay disyerto kaysa di syudad. Ano meron sa disyerto? Awan man. Yan ti handa ijay syudad, adda amin. Nung napudot, mapangkat SM, agpalamiis ka. Well, madalang ko magpatakdar dito sa Kadayangan, TSM Kadayangan. Kano malpas ni Simbatan kapag tayo dyan, palamiis. Experiencing the crisis. Unang-una dyan, yung scarcity, kakapusan. Kapag kayo dyan lugar na awan. Pangalawa, sustenance. Amen? Elijah promises her that God will multiply her message or bigger resources. Ibig sabihin, imbaga ni Elijah, pakanandakpay ng mamati ka ni Apo Diyos, i-provide na, hindi ka sakit. Amen? Pero hindi ko gagawin yun ha. Namuknawan. Alangan mo mga anak, Brad, pakanandak na. Well,
Di kaya to nga si Dan nag-delete yun Wala nga, demanding eh. Yan, nag-ringat nga si Dan. But listen, sino kanya yun? Nag-rigat. Hindi na isalakan ko. Amok na lang sa kayo. Amen? Experiencing the crisis na isa pa na makikita scarcity, sustenance, sorrow. The widow's son fall deadly ill and to give away. Kalpasan na dyan, tuloy tayo mapasaan dyan, matnatay di anak na. Gapo iti sakit. Ngam at dati rason, napay nga ni Elijah. Kasi, nawan ni Elijah, natay di anak na awan timang biyag. Iso nga nung basangan tayo, di natay di anak di widow, binuhay ni Elijah. Kaya may dahilan. Sorrow. Next. Number 3. Following the command, prioritizing the call. Tinawag ka, i-priority mo ang Diyos sa buhay mo. Amen? May dahilan kung bakit tayo. Well, kasi no, tayo lang ang pili, mamati kayo, mas pintil yung tinapintas na lugar. No, sikat yung pili, mas mamati aking ka. Ada kay di lugar nga nalamiis, awan di ko nga napudo. Nagpahit di lugar ni Pastor, kaya ito di air conditioner. Well, yung binibak ba't air continuous to air con tayo niya. With kapay supporting electric fans can click fans. Kapatid, biyaya lamang po ng Panginoon yan. Amen? Ano ba? Human perspective, minsan perspective ti tao, kaya ko kasting abyan. And then, the divine command, makita tayo, ipanagtulnog din niya ako Diyos, kaya tinabintas niya dapat nasunutan. Amen? Nung sometimes narigat, pero listen, kaya niya ako Diyos, before nga i-bless na ka, sumurot ka mo. Kaya yung ginagawa natin na pagsunod sa Panginoon, sige lang po, ituloy po natin yan. Then time will come, i-bless na ka niya ako. Then letter C, the supernatural outcome. Makikita po natin dyan yung because the widow choose to put God's prophet, gapot na pinakan na, tinulungan na, niya din napasama, abundant provision. Kaya naawan nga kanan na, agtaka isuna eh. Last month kan na ito yung kanan mo, ang katay nga napon no, jay bangam eh, jay eh. Last month na natin nga pa nagpritok, look, apay nga nga may ibus jay mantika. Yan. You see, ganun yung provision ng Panginoon. Sometimes, hindi nga maiwasan, Pastor, at merienda kayo, di ba, mapaspasamak niya. And then last, choosing the right action. Lagi mong piliin ang gumawa ng tama sa panahon ng ikaw ay nahihirapan sa buhay. Amen? Kasi minsan, yung mga nararanasan natin sa buhay, ginagamit ng diablo yan para mas lalo kang mapalayo sa Panginoon. But listen, kapatid, ang buhay mo, gustong iparanas ng Diyos yung pagpapala. Huwag mo lang iwanan ang Diyos sa buhay. At sa buhay na ito, simple lang naman ang gusto ng Diyos eh. Maglingkod ka lang, maglingkod ka lang, maglingkod ka lang. Then, make sure na ang buhay mo, hindi ka pababayaan. Sa ngayon, parang hirap ka, pero kung titignan ko natin, malaki ang epekto nito sa buhay. So, yun lamang po, mga kapatid, a simple reminders to us na this message ay maging dahilan para makita po natin na pagdating sa paglilingkod, hindi tayo dihado. Bagkus yung ginagawa po natin, our sacrifices, our commitment,
our lahat ng mga ginagawa po natin para sa mission or para sa gawain, para sa ministry, ay hindi tayo dihado, bagkus pinagpapala tayo ng Panginoon. Kasi kung tayo naghirap, sana noon pa nung naligtas ka. Amen. Pero sa biyaya ng Diyos, nandito ka, naglilingkod sa Panginoon. So shall we stand and tayo po ay manalangin. Salamat po sa bawat isa. Let's pray. Panginoon, salamat po sa umaga. Salamat po sa biyaya sa iyo. I pray, Lord, na sa buhay po namin, marami po kami pagkukulang. Marami po kami mga dapat gawin sa aming buhay. But Lord, thank you so much sa mga anak mo. Wala man po ang ibang mga kapatiran dahil po sa mga ibang mga pagdahilan. But Lord, we pray for them sa kanilang buhay. Dalangin ko po na tulungan niyo po sila. Dalangin ko po na sa araw na ito, kami na mga nandirito na mga anak mo, kumilos po kayo, tulungan niyo po kami, Panginoon. Salamat po ng marami, Panginoon. At muli, tulungan niyo po sa aming pagtatapos ng aming service, sa mga susunod ulit na Sunday, nandun yung fellowship. At salamat na nare-revive po kami, na nimiss po namin ang ganitong gawain, Panginoon. Salamat po ng marami, binabalik po namin lahat ng kapurihan, pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoon Kristo. Kami po ay tumatalangin. Amen. Amen. Salamat po at God bless. Young people, mamaya pag-yan lang natin. On the queen. Pag nalagyan na natin yan ng bubong. Ito. Kala ko masakit sa mata yung pinya.